Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumipas ang 3 araw na tila 3 taon para kay Mira. Sa bawat sulok ng bulaklak ni nanay ay naroon ang alaala ni Leo, ang kanyang marahang pagtawa habang iniugnay ang mga satin ribbon sa mga palumpo ng bulaklak. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa mga bulaklak na tila may iniwang lihim sa bawat talulot, at ang tinig nitong malambing tuwing binibigkas ang kanyang pangalan. Wala man siya sa pisikal na anyo, dama ni Mira ang puwang na iniwan nito sa kanyang puso. Puwang na hindi kayang punan ng kahit anong dami ng sunflower o lavender o kahit na ng malamig na simoy ng umaga. Hindi madali ang tahimik na mga sandali. Sa gabi, siya'y nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto, iniisip kung babalik pa ba si Leo o si Liam. Iniisip kung ang lalaking kanyang minahal ay magpaparamdam pa sa kanya o kung ang mga yakap nitong puno ng pag-aalinlangan ay huli na palang matatandaan. Isang umaga, habang nag-aayos si Mira ng mga delivery para sa simbahan, dumating si Eric, ang matagal ng kaibigan at kaklase niya noon pa man sa elementarya. Bitbit nito ang isang maliit na supot ng pandesal at isang dermos ng kape. Baka hindi ka pa nag-aalmusal, sabi ni Eric habang inilalapag ang mga ito sa mesa. Ngumiti si Mira, ngunit bahagyang pilit ang ngiti nito. Halata sa mata ang kapuyatan at lungkot. Hindi pa nga, salamat, sagot niya habang tinikman ang kape. Tahimik na umupo si Eric sa kaharap na bangko. Ilang saglit silang walang imikan. Sa labas, maaga pa ngunit mainit na ang sikat ng araw. Tila sinusubok silang kumalma kahit mainit ang bawat damdaming kinikimkim. Mira, basag ni Eric sa katahimikan. Narinig ko na. Tungkol kay Leo. Na siya pala ay si Liam Rivas. Tumango si Mira. Oo, at umalis na rin siya. Aalis talaga ang mga kagaya niya. Bahagyang mapait ang tono ni Eric. Hindi sila para sa mga mundo katulad nito. Sa atin. Napatingin si Mira kay Eric. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa ilalim ng tinig ni Eric ay naroon ang sugat na hindi nito kayang itago. Eric, alam mo, hindi ako galit. Hindi ako dapat galit. Napabuntong hininga ito. Pero aaminin ko, masakit. Kasi kahit kailan, hindi mo ako tinignan sa paraang tinignan mo siya. Sa paraang binigyan mo siya ng pagkakataong maging parte ng mundo mo. Tahimik si Mira. Walang salitang sapat para paliwanagan ang isang damdaming hindi niya kailanman pinangako. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman naging bulag sa kabutihan ni Eric. Marahil nga lang ang puso ay hindi kailanman nadidiktahan. Samantala, sa mansyon ng mga Rivas sa Maynila, muling isinabak si Liam sa mundong iniwan niya. Nakatayo siya sa loob ng boardroom ng Rivas Corporation. Nakaharap niya ang kanyang ama, si Don Rafael Rivas, mga shareholder ng kumpanya, at si Isabela, na nakasuot ng puting corporate dress na parang kasal na lang ang kulang. Anak, kailangan mong magsalita. Hindi pwedeng puro katahimikan, mariing sabi ni Don Rafael, habang nakatingin sa mga taong naghihintay ng kanyang pahayag. Ngunit si Liam ay nanatiling tahimik. Ang isip niya ay hindi nasa pulong, kundi nasa isang maliit na flower shop sa bayan, sa mga tawa ni Mira, sa amoy ng gumamela at rosas, sa pangarap na minsang binuo sa gitna ng kawalang alaala. Lumapit si Isabela. Liam, kung gugustuhin mo, pwede tayong magsimula muli. Pwedeng kalimutan ang lahat. Pwede kitang mahalin ulit. Ngunit malamig ang tingin ni Liam. Hindi galit, hindi pagkamuhi. Kundi pagod sa pakikibaka sa isang mundo na hindi kailanman naging kanya. Isang buwan akong nabuhay na walang alaala, Isabela, anya. At sa panahong yon, doon ko lang tunay na naramdaman ang kahulugan ng kalayaan. Kalayaan, mariing ulit ni Isabela. O kahibangan? Piliin mo ang gusto mong itawag. Pero sa panahong iyon, doon ko unang naranasan kung anong ibig sabihin ang totoo, at yon ay kay Mira. Habang si Liam ay nagpupumilit magsalita sa isang mundong binubuo ng yaman, pangalan, at reputasyon, si Mira naman ay tahimik na nakatingin sa ulan mula sa bintana ng kanyang silid. Tila ba sa bawat patak ng ulan ay bumabalik ang alaala ni Leo,
ang mga mata nito tuwing siya'y tinatanong kung tama ba ang ribbon na napili, ang simpleng ngiti tuwing binibigyan niya ito ng mainit na tinapay. Tila binubura ng ulan ang lahat, pero mas lalo lang lumalalim ang bawat bakas. Mahal ko ba siya dahil naging bahagi siya ng buhay ko? O dahil nakita ko ang sarili ko sa kanya? Tanong ni Mira sa sarili. Pareho. Ang sagot ay pareho. Ngunit isang tinig sa loob niya ang bumubulong, hindi siya para sa iyo. Hindi mo siya kayang ipaglaban. Isa kang simpleng babae. Siya ang tagapagmana. Napapikit si Mira. Pinipilit ang sarili na tanggapin marahil ay tapos na ang kabanatang iyon sa kanyang buhay. Kinabukasan, dumalaw si Mira sa lumang simbahan ng kanilang bayan. Doon siya madalas tumahan kapag may bigat sa dibdib. Doon niya ibinuhos ang mga tanong na hindi masagot ng kahit sinong tao. Panginoon, bulong niya habang nakaluhod sa harap ng altar, kung siya talaga ang para sa akin, sana ibalik mo siya. Pero kung hindi, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin. Tahimik ang simbahan. Ngunit sa katahimikang iyon, tila dahan-dahang luminaw ang kanyang damdamin. Hindi siya babae na hahabol sa yaman o apelyido. Pero hindi rin siya babae na magtatago sa takot. Kung babalik si Liam, kailangan niyang piliin si Mira, hindi ang pangalan ng mga Rivas. Sa kabilang dako, hawak ni Liam ang isang business contract. Isang bagong proyekto na iniaalok sa kanya ng board. Ngunit sa halip na pirmahan ito, binuksan niya ang sulat na iniwan niya kay Mira. Mula sa loob ng sobre, binasa niya muli ang kanyang isinulat. Mira, mahal kita. Pero hindi ko kayang sirain ang katahimikan ng buhay mo para lang ipilit ang sarili ko. Hindi ako sigurado kung ang mundo ko ay tatanggapin ang isang kagaya mong simple, payapa at totoo. Babalikan kita kapag kaya ko ng panindigan hindi bilang Liam, kundi bilang Leo, lalaking pinili mong mahalin. Nagmamahal Leo. Habang binabasa niya ito, isang bagay ang malinaw. Hindi niya kayang iwan si Mira ng ganon-ganon lang. Isinara niya ang folder ng kontrata. Tumingala siya sa bintana ng opisina. At sa wakas, alam na niya kung anong hakbang ang kailangang gawin, hindi bilang tagapagmana ng Rivas, kundi bilang lalaking handang lumaban para sa pag-ibig. Sa susunod na kabanata, magsisimulang magplano si Liam kung paano niya mapapanatili ang pagmamahal niya kay Mira habang nilalabanan ang presyon mula sa kanyang pamilya at kay Isabela. Samantala, haharapin ni Mira ang mga hamon ng pag-ibig at katotohanan habang pinipilit niyang intindihin kung hanggang saan ang kanyang kakayahang magtiis at magmahal. Kaya abangan natin